Sa awit tayo at siya'y pagdangon magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa pag-uumpisa natin ng banal na pagdiriwang na ito, ihanda natin ang ating sarili, balikan at pagnilayan ang ating mga nagagawang pagkukulang at mga kasalanan, at ito ay ihingi natin ng kapatawaran sa ating mapagmahal, maawain at puno ng habag na Panginoon. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng ating makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo, sapagkat sa mga pinatatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang ipinababaya ang masadlak sa ligalig. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nang umalis ang tatlong lalaki, inihatid sila ni Abraham sa labasan. Umahon sila sa isang dako na natatanaw ang Sodoma. Sinabi ng Panginoon, "Hindi ko dapat ilihim kay Abraham ang aking gagawin. Yamang pinili ko siyang maging ama ng isang makapangyarihang bansa. Lahat ng lahi sa daigdig ay pagpapalain ko sa pamamagitan niya. Pinili ko siya upang ipasunod niya sa aking lahi ang aking mga utos sa pamamagitan ng paggawa ng matuwid at pagpapairal ng katarungan. Sa gayoy matutupad ko ang aking pangako sa kanya." Kaya't sinabi pa ng Panginoon, "Katakot-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sodoma at Gomora, at napakalaki ng kanilang kasalanan. Paroroon ako at aalamin ko kung ito'y totoo." Umalis ang mga lalaki at nagpunta sa Sodoma, ngunit nanatili ang Panginoon sa tabi ni Abraham. Itinanong ni Abraham, "Lilipulin po ba ninyo ang lahat ng tao, may kasalanan man o wala? Sakaling may 50 matuwid sa lungsod, wawasakin po ba ninyo iyon? Hindi ba ninyo patatawarin ang lungsod dahil sa 50 iyon? Naniniwala akong hindi ninyo idaramay ang mabubuti. Hindi ninyo gagawin iyon sapagkat kung ganito ang mangyayari, parehong magdurusa ang masama at mabuti. Hindi ito mangyayari
makatarungan ang hukom ng buong daigdig. At tumugon ang Panginoon, hindi ko ipapahamak ang lungsod dahil sa 50 matuwid. Ipagpaumanhin po ninyo ang aking kapangahasan, wika ni Abraham. Wala po akong karapatang magsalita sa inyo, pagkat alabok lamang ako. Kung wala pong 50 at 45 lamang ang matuwid, wawasakin ba ninyo ang lungsod? Hindi ko wawasakin dahil sa 45 iyon, tugon ng Panginoon. Nagtanong na muli si Abraham, kung 40 lamang, hindi ko wawasakin ang lungsod dahil sa 40 iyon, tugon sa kanya. Huwag sana kayong magagalit, magtatanong pa ako. Kung 30 lamang ang taong matuwid doon, hindi rin ninyo wawasakin? Sinagot siya, hindi ko wawasakin ang lungsod dahil sa 30 iyon. Sinabi pa ni Abraham, mangangahas po uli ako, kung 20 lamang ang matuwid na naroon, hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod dahil sa 20 iyon, muling tugon sa kanya. Sa katapusay sinabi ni Abraham, ito na po lamang ang itatanong ko. Kung 10 lamang ang matuwid na naroon, hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod dahil sa 10 iyon. Tugon ng Panginoon. Pagkasabi nito, umalis na siya at umuwi naman si Abraham. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy, papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Sa anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat po ay magsitayo. sa iyong na mahinahon. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang makapal na tao sa kanyang paligid, iniutos niya sa mga kasama na maghandang tumawid sa ibayo. Nilapitan siya ng isang eskriba at sinabi sa kanya, "Guro, susunod po ako sa inyo saan man kayo pumaroon." Sumagot si Jesus, "May mga lungga ang mga asong gubat at may mga pugad ang mga ibon, ngunit ang anak ng tao ay wala man lang matutulugan o masisilungan." Isa naman sa mga alagad ang nagsabi sa kanya, "Panginoon, maaari po bang umuwi muna ako upang ipalibing ang aking ama?" Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin at ipaabaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyo mga kapatid ngayong araw ng Lunes at welcome kayong lahat dito sa dambana ng Santo Padre Pio. Jesus is the face of God's mercy. Ito mga kapatid ang ipinamagat ko sa aking pagbabahagi sa aking homilia ngayon. Ang Panginoon ang konkretong mukha ng awa ng Diyos. Mga kapatid, tayo daw mga Pilipino ay mahilig sa bargain. Ano po? Dadayuhin natin kung saan mayroong mura at makakatawad. O kung hindi man, ay mahilig tayo makipag-bargain. Mahilig tayong makipagtawaran. Ano po? Naalala ko lang po, noong ako'y naka-assign pa sa seminaryo, may isang pare kaming nag-aaral magmaneho kasama yung isang pare na nagtuturo sa kanya. At pagdating po doon sa dito po ito sa Cubao, sa may Balete Drive, ito pong nag-aaral kong kaibigan pare ay nabangga po yung poste ng ilaw. Maliit lang naman at nabali. Siyempre po, nagpunta sila sa barangay at nung makailang araw, nung bumalik sila sa barangay, ang sabi ay, "Father, ang nangyari ho ay damage to government property. At may babayaran ho kayo." Itong kasama kong paring nagtuturo ay siyang nakipag-usap. Ang laki naman noon dahil ang sinisingil ay 25,000. Pero sa tagal, pag-uwi niya, tuwang-tuwa siya dahil yung 25,000 ay natawaran niya ng 2,500. At yun naman pong pari namin yun ay talagang sobra kakuripot. Pero nakipag-bargain siya at nakatawad. Tayo rin mga Pilipino ay mahilig tumawad. Pag tayo mamamalingke, magkano ang aring tumpok ng sibuyas? 25. Pwede gang 20 na laang. Magkano ang kilo ng iyong galunggong? 250. Ang mahal naman. Pwede bang 200 na laang? At nakukuha nga natin. Sa atin ang Tagalog ng bargaining ay patawad. Di po ba? Tawad po. Tawad po. Tawad po. Mga kapatid, ang ganda ng kwento ni Abraham at ng Diyos sa unang pagbasa na ating narinig. Gugunawin na sana ng Diyos ang Sodom at Gomorrah, pero ang sabi ni Abraham, "Diyos ko, pagpasensyahan na ninyo ako sa aking kakulitan. Kung may 50 tao doon na inosente, gugunawin niyo po ba ang Sodom at Gomorrah?" Ang sabi ng Panginoon ay, "Hindi." Humirit pa, "Kung 4 na po." Hindi. "Kung 3 po." Sabi ng Diyos, "Hindi." "Kung 2 po." Hindi. At sabi niya, "Panginoon, pasensya na kayo sa kakulitan ko.
kung sasampu ang naroon ng mga inosente, gugunawin mo pa ba rin ang mga bayang iyon? Ang sabi ng Diyos ay, hindi. At doon nagtapos ang kwento. Pero ang kwentong yun ay open-ended. At sa tingin ko, mga kapatid, kung humirit pa si Abraham at nagsabing kung may isa doong inosente, ang aking pong imahinasyon ay hindi pa rin gugunawin ng Diyos ang mga bayang iyon. At naalaala ko nga po, sabi ng isang hukom, ang sabi ng isang hukom ay ganito, it is better to judge 9 guilty people as innocent than judging one innocent person as guilty. Ang ganda po noon. Mga kapatid, si Abraham bilang ama ng mga bansa at pananampalataya is the father of nations and father of faith, ay sinubok din ng Diyos kung karapat-dapat na siya maging ama ng pananampalataya. Sa pangungulit ni Abraham na huwag parusahan ng mga inosenteng tao, ay pinagbigyan siya ng Diyos at naipakilala din ng Diyos ang kanyang sarili, ang Diyos ng awa at habag. Ang panawagan ng pagsisisi ay narinig natin sa tugon sa Salmo ngayon. At kung matatandaan natin, ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. The Lord is kind and merciful. Ang Salmo ngayon ay nagpapahayag ng awa, ng diwa ng malalim na pagtitiwala ni Abraham sa awa ng Diyos, habang ito ay naglalarawan, nagbubunyi at nagpapahayag ng Diyos na mapagpatawad. Ito po mga kapatid, sapagkat ang Diyos ay hindi nakikitungo sa atin ayon sa ating mga kasalanan. Tandaan po natin ito. Ang Diyos ay hindi nakikitungo sa atin ayon sa ating mga kasalanan. Sa halip, ang kanyang awa ay malawak at walang limitasyon, walang hanggan. For God does not deal with us according to our sin. Rather, His mercy is expansive and limitless. Mga kapatid, minsan, hindi natin nabibigyan ng atensyon sa mga misa ang salmo. Ang alam lang natin ay ang tugon. Pero kinuha ko ang isa pong, ang tawag dito, hindi naman verse, isang bahagi po doon. At ang ganda ng sinabi doon, na binasa kanina, kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig, naway lubos. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yung taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Banayad nga kung magalit, hindi nagtatanim. Yung taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Tayo minsan 50 taon na, naroon pa pala ang galit. At maganda rin ang kwento ng mga taga Ninive noong manawagan si Jonah na magsisi, mula sa hari hanggang sa mga alagang hayop ay nagdamit ng sakong may abo at sila'y nagsisi at hindi pinarusahan ng Diyos ang Ninive. Kung maalaala natin, mga kapatid, na noong 2016 ay idineklara ni Papa Francisco ang taong iyon bilang taon ng awa, Extraordinary Jubilee of Mercy. At ang una niyang pananalita ay sinabi niyang, Jesus Christ is the face of Father's mercy. Jesus Christ is the face of the Father's mercy. Tandaan po natin yan. Tulad ni Abraham na nadama niya ang awa at habag ng Diyos sa kanyang direktang pakikipag-usap o pakikipagtawaran sa Diyos,
tayo rin ay iniimbitahan ng ating Panginoon at binibigyan tayo ng puwang at maraming pagkakataon na humingi ng awa sa ating mahal na Diyos sa pamamagitan ng ating pagiging malapit sa Kanya at paghingi ng tawad. Ganon din sa ating Ebanghelyo, ang paanyaya ng Diyos sa mga gusto nang sumunod sa Kanya ay tahakin ang landas ng awa at habag ng mahal na Diyos. Just as Abraham was able to experience mercy in his direct conversation with the Lord, we too are given the opportunity to have a face-to-face encounter with mercy through our intimacy with our Lord Jesus Christ. Uulitin ko po, ang Panginoon ang salamin o konkretong mukha ng awa at habag ng Diyos. Jesus is the face of God's mercy. Pagpalain tayo ng ating mapagmahal na Diyos. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Awang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay. Gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating mga handog ay kalugdan ng ating mapagmahal na Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin o sa dulot niyang kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nahabag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya'y kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iya'y huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kapong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Dinaragilan ang lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa mula, sa pilaya'y nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ni Jesucristo ang aming Panginoon.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo. Nang bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kitinaalay namin sa iyo itong tinapay ang bibigay buhay, itong kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon naming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin na nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na poon natin at Diyos, buong lugod nating awitin. Manalangin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakan sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama,
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala at kahinaan. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo po ngayon magbigayan ng kapayapaan sa bawat isa. Peace po. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Narito, ating Panginoon Jesucristo, ang kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayo ngayong inanyayahan magsasalo-salo sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaulad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Mga hirap na dinaranas sa tuwina'y magsumikap na hindi humahanap ng kapalit ng kaginhawaan. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo.
Ama namin mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak, ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Timan karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwing na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula at paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin na isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Karagdagan pong padalastas, igidagagalak po namin ipaalam sa inyo na may ilan pang bakanting slots para sa ating pilgrimage sa Roma mula October 3 to October 17, 2025. Espesyal pong pagkakataong ito dahil dadalaw at magdadasal sa puntod ng yumaong si Papa Francisco. Makapapasok sa Jubilee Doors ng mga major basilika sa Roma at iba pang mga simbahan.
makabibisita sa Assisi, ang bayan ni na San Francisco at Santa Clara, makapupunta sa San Giovanni Rotondo at Pietrelcina upang dalawin si Padre Pio, at posible nating makatagpo ang bagong Santo Papa Leon. Hinihikayat po namin kayong makiisa sa natatanging paglalakbay na ito, na tiyak na magiging makabuluhan at puno ng biyaya, kaalinsabay sa araw-araw nating pagdiriwang ng banal na misa. Para po sa karagdagang detalye o kung nais ninyong humabol sa pagsama, makipag-ugnayan lamang po kay Father Ian o Crisel sa mga numerong ito. 0998-3070-680 at 0977-803-4197. Naway magsama-sama po tayo sa biyaheng ito. Ang susunod pong misa'y sa ganap na 8 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos ang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pananalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit sa panalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo at rin. naway pagpalain kayo ng ating mahal na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang ating pong banal na misa ay atin ang naialay, humayo tayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Umawit kang masaya, umawit kang masaya sa Panginoon. Umawit kang masaya, umawit kang masaya sa Panginoon.
Paanyaya po, tayo sama-sama po sa ating panalangin sa umaga. Tayo po ngayon nasa ika-30 araw na ng Hunyo, ika-13 Lunes sa karaniwang panahon. Tayo po ay tatayo. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At purihin ka ng aking bibig. Tayo lumapit sa Panginoon na may papuri at pasasalamat. Tayo'y lumapit sa Panginoon ng may papuri at pasasalamat. Tayo lumapit sa ating Panginoon, siya ay aawitan. Ating papurihan ang patungkublihan natin kalakasan. Tayo lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat, siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galang. Tayo'y lumapit sa Panginoon ng may papuri at pasasalamat. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Tayo'y lumapit sa Panginoon ng may papuri at pasasalamat. Tayo lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Tayo'y lumapit sa Panginoon ng may papuri at pasasalamat. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso ay huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong mga magulang na nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako'y tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Tayo'y lumapit sa Panginoon ng may papuri at pasasalamat. 40 taon sa inyong ninuno, ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila'y suwail, walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpandi sila daratal. Sa lupang pangakong aking inilaan. Tayo'y lumapit sa Panginoon ng may papuri at pasasalamat. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tayo'y lumapit sa Panginoon ng may papuri at pasasalamat. Awit tayo pong lahat. Kay dakila mo, O Diyos, amang walang hangganan. Ang lahat ng liwanag, ikaw ang pinagmulan. Darating sa daigdig, yaring bukang liwayway. Tanda ng pag-ibig mo na walang katapusan. Ikaw, O si Kristo, ang tunay naming araw. Kaloob mo ay buhay sa katawat isipan. Dinggin mo ang dalangin kami iyong tulungan. Malayo sa masama't anumang kasalanan. O Espiritu Santo, sa amin ay manahan. Loob ay bigyang lakas, gawing banal ang buhay. Maghapon ay harapin sa gawang kabutihan. Sa pagsapit ng gabi ay payapang hihimlay. Sa iyo, O Panginoon, puso ko'y iniaalay, iyo sanang dinggin ang aking pang-umagang dasal. Diyos ko at Hari, lingapin mo ngayon itong tumatawag at nagpapatulong. Sa iyo, O Panginoon, ako ay dadalangin. Sa dapit umaga, ang tinig ko'y dinggin, ang katugunan mo sa aking pagdaing, pagsikat ng araw aking hihintayin. Ang gawang masamay, di mo kalulugdan. Ang gawaing hidway, di mo papayagan. Ang mga palalot masasamang asal, iyong itatakwil at kasusuklangan. Parurusahan mo yaong sinungaling, pati mararahas ay ang mga taksil. Dahilan sa iyong tanging pagmamahal, ako ay dudulog sa iyong tahanan. Sasambahin kita sa templo mong banal bilang isang tanda ng aking paggalang. Naglipa naman din ang aking kaaway. O dakilang Panginoon, ako'y pangunahan. Tulungan mo ako na lagi kong sundan, ang kalooban mo magpakailanman. Walang katapatan silang magsalita at ang hangad nila ay pawang paninira. Bukas na libingan ang kahalimbawa, niyong bibig nilang sanay na mandaya. Ang nagtitiwala sa iyo'y magagalak, masayang aawit sila oras-oras. Iyong iingatan yaong mga tapat,
na dahil sa iyo'y lumigayang ganap. Pinagpapala mo, O Diyos, yaong tapat, ang iyong kandili ay kanyang kalasag. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sa iyo, O Panginoon, puso ko'y iniaalay. Iyo sanang dinggin ang aking pang-umagang dasal. Pinupuri namin ang iyong dakilang ngalan, O Panginoon naming Diyos. Karapat dapat kang purihin magpakailanman, Panginoon, ang Diyos ni Jacob na aming Ama. Sa iyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan at pagtatagumpay. Pagkat iyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, sa iyo ang buong pamamahala, at ikaw ang hari ng lahat. Sa iyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan. Taglay mo ang kapangyarihan at kadakilaan, at ikaw ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinasasalamatan ka namin, O Diyos, at pinupuri ang iyong dakilang pangalan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Pinupuri namin ang iyong dakilang ngalan, O Panginoon naming Diyos. Sambahin ang Diyos sa kanyang banal na luklukan. Purihin ang Panginoon, niyong banal na nilalang, pagkat siya ang dakilat, marangal ang kanyang ngalan. Ang Panginoon ay dakilain, purihin ang Diyos na banal. Yumuko ang bawat isa kapag siya ay dumaratal. Sa gitna ng karagatan, tinig niya'y naririnig. Ang tinig ng dakilang Diyos, parang kulog ang kaparis. Sa laot ng karagatay, hindi ito nalilingid. Pag nangusap na ang Panginoon, tinig niya'y ubod lakas. Ngunit tinig kamahalan kapag siya'y nangungusap. Maging kahoy winawasak ng tinig ng Panginoon. Kahit ito'y kahoy sedro na buhat pa sa Libano. Lumulundag ang bisiro, gayong ang bundok Libano. Parang torong lumulukso ang anyo ng bundok Hermon. Siya'y pawang nauuga sa tinig ng Panginoon. Kapag siya'y nagwiwika, lumalabas yaong kidlat. Nayayanig pati ilang kapag siya'y nangungusap. Pati ilang nitong kades sa pagyanig umiindak. Kung ang Panginoon ay magsalita, ang usay napapaanak. Ang dahon ng kakahuyay para parang nalalagas. Yaong mga nasa templo'y sumisigaw, nagagalak. Ang Panginoon ay papurihan, ganito ang binibigkas. Siya rin ang naghahari sa dagat na kalaliman, namumuno siya roon bilang hari walang hanggan. Ang Panginoon ay nagbibigay ng lakas sa mga hirang, at siya rin nagpapala upang sila'y matiwasay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sambahin ang Diyos sa kanyang banal na luklukan. Tayo po'y maupo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Huwag ninyong pakanin ang sinumang ayaw gumawa. Binanggit namin ito sapagkat nabalitaan namin may ilan sa inyo na ayaw magtrabaho at walang inaatupag kung hindi manghimasok sa buhay ng may buhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, mahigpit naming pinagtatagubilin sa mga taong ito na sila'y maghanap buhay at mamuhay ng maayos. Mga kapatid, huwag kayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Purihin ang Panginoong ating Diyos, purihin siya sa lahat ng panahon. Purihin ang Panginoong ating Diyos, purihin siya sa lahat ng panahon. Hindi maihahambing kahit saan ang kanyang mga dakilang gawa. Purihin sa lahat ng panahon. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Purihin ang ating Panginoong Diyos, purihin siya sa lahat ng panahon. Tayo po'y tumayo. Papuring awit ni Zacarias. Purihin ang Panginoon Diyos ng Israel.
Purihin ang Panginoon Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una, na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway, at sa kamay ng lahat na napopoot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ang ating mga magulang, at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya, at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan, at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukal liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang Panginoon Diyos ng Israel. Ipinagkakapuri natin si Kristo sa lahat ng tao, sapagkat tikip siya ng pagpapala at ng Espiritu Santo. Dumulog tayo sa Kanya na may pananalig. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong Espiritu, Panginoon. Igawad sa amin ang isang mapayapang araw. Sa pagsapit ng gabi, pupurihin ka namin ng may tuwa at pusong dalisay. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong Espiritu, Panginoon. Sumasa amin nawa ang iyong kadakilaan. Gabayan ang kilos ng aming mga kamay. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong Espiritu, Panginoon. Sinagan nawa kami ng iyong mukha at panatilihin sa kapayapaan. Ipagsanggalang kami ng bisig mong makapangyarihan. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong Espiritu, Panginoon. Pagpalain mo ang mga umaasa sa aming mga panalangin, gawaran sila ng biyayang espiritual at pangkatawan. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong Espiritu, Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon 14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa ating Pari, Diakono at Religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bokasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga taguyod ng pampasantambanan ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng pampasandambana at parokya ni Santo Padre Pio. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong Espiritu, Panginoon. Dasalin po natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na papapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at adya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sapagkat iyong kaharian at kapangyarihan at ang kadakilain magpakailanman. Amen. Ama, magmula nawa sa iyong paggabay, ang lahat ng aming ginagawa, ay aming maipagpatuloy ito sa tulong ng iyong awa. Tulutan mo sa iyo lamang manggaling ang aming gawain, upang makamit namin ang kaganapan nito sa tulong mo.
Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo sa lahat ng kasamaan, at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Salamat po sa nakaisa sa ating pang-umagang panalangin at patuloy tayong pagpalain ng Diyos.